Ayun na nga mga mare at mga pare, nakabili ako ng cabinet sa online sa halagang 3,700, dalawang cabinet nito. Ngayon, inaalam ko kung anong mga parts ito at kung paano ito gagawin. Maganda yung cabinet nito kasi ang problema ay parang mahirap siyang gawin. Binasa ko yung instruction, pero parang wala namang nakalagay kung paano gagawin. So, hindi na natin babasahin ang instruction. Ngayon, iniisa-isa ko yung mga parts para malaman ko kung alin yung magkakasize at alin yung hindi. Sa totoo lang, mukha naman siyang madali pero pag binubuo mo na siya, mahirap pala siya. Kahit konting piraso lang siya, mahirap siyang buuin or alamin ko alin ang magkakasama. Pero siyempre, dapat siya galang. Kaya ito, nalaman ko na kung alin yung magkakatabi or kung saan siya nakapwesto. At inaalam ko kung anong mga tornilyo yung ilalagay dito. So eto, naguguluhan ako kung anong tornilyo to. Napakarami kasing tornilyo na ito kaya hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko dito. Kaya sa oras na to, naglakas na ako ng loob para alamin or gawin ko ano yung mga dapat gawin. So meron ako nakitang parang kulay white na tox. So nilagay dito sa mga butas. So kailangan gumamit ng martilyo kasi mahirap siya ipasok sa butas. Para siyang thread na plastic na ilalagay mo sa mga butas para dun ilalagay yung mga tornilyo. Ganda yung itsura ng ilalagay sa mga butas na yan. Yung kulay itim na yan, pinipihit yan sa mga butas na yan na nilalagay kong yung mga tox. Yan, iniikot ko. Di-thread lang siya, di-pihit lang siya at yan yung magdudugtong sa mga parte. Nilagyan ko na muna lahat ng tox na parang plastic para madali natin siyang ma-assemble. Nilagay ko na rin yung mga tornilyo na kulay black. Medyo mahirap siyang pihitin sa kamay. So, kailangan gamitan niya ng pliers. Hindi ko alam kung bakit di kasi ginamitan ng pliers. So, ito, lambuhon na natin siya. Yung mga malalaking butas na yon, iba yung nakalagay sa kanya, hindi yung parang plastic na tox. So, nilagyan ko muna lahat ng butas para dun sa may mga plastic na tox lang at sa mga tornilyo na itim. Kasi ito yung magdudugtong sa lahat ng mga parts nito. Eto at iniisa-isa ko na naidugtong. Ito yung pinakamagandang part. Yung malalaking butas, iyon yung pagsusuotan ng parang nut na ito. At dyan itutusok yung tornilyong iting manilagay natin. So kapag nilagay mo yung parang black na nut na yan sa mga butas, mayroon siyang parang space sa loob na susuotan ng tornilyong itim. At pinihit mo ito, hihigpit ito at ito ang magpapatibay dito. Ngayon, kakabit muna natin lahat. So, nilagay ko lahat ng parang nut at saka ilalagay natin yung mga tornilyong itim para ma-assemble na natin yung cabinet na ito. Siguraduhin natin na mahigpit na yung parang mga nut na tornilyo para hindi na siya basta-basta mabaklas kasi gumagalaw-galaw siya. So, kailangan higpitan na natin yung mga tornilyo. Eto na nga mga mare at mga pare na assemble na natin yung pinaka-body ng cabinet. Napakagandang tingnan kasi mabubuo na siya. Ngayon, buksan natin tong mga hinge na or sa ibang term ata nito ay bisagra. Di ko alam. So, ito yung pinakapinto. Ilalagay natin siya sa may pintuan. Meron siyang butas na. Nakalagay na yung butas na yan kaya hindi na tayo mahihirapan. So, ang kailangan na lang natin gawin ay tornilyohan siya. At syempre, dahil bakal or aluminum yan, kailangan natin siyang butasin ng barena para maitornilyo natin siya na mahigpit. Hindi naman natin kailangan sobrang lapas kasi malambot lang naman yung aluminum niya. So ayan, butasan ko na siya at ilalagay ko na yung pinaka-tornilyo niya. Madali lang naman sa higpitan kaya hindi tayo masyadong mahihirapan. Eto na nga, naikabit na natin yung mga hinge sa kabilang side at ito naman sa kabilang side. Baliktad siya, yan, ganyan lang tama. So, tutuloyahan lang natin siya. Kakabit na natin lahat para i-assemble na lang natin siya. Punta tayo sa kabilang side, putasin natin. Siyempre, wag kakalimutan lagyan ng tornilyo. So, nilalagyan ko agad yung pinakapinto para ma-eskwala natin. And sa mga oras naman na ito, naglalagay ako ng mga markings kung saan natin itutornilyo sa mismong body ng cabinet yung pinaka-hinge ng mga pinto. Kasi kailangan natin ng marking para sakto yung paglalagyan natin at hindi siya mawala sa eskwela
So barena lang din kasi kahoy lang naman ito, hindi kailangan na sobrang lakas. So ito na nga, lalagyan na natin yung pinakapinto. Ito yung sinasabi kong mga butas na dapat nating dinarena. Itatapat lang natin dyan yung pinaka-hinge at syempre tutornilyohan natin. Isa sa technique sa pantutornilyo ay wag muna natin masyadong higpitan. Ilagay muna natin ang lahat ng tornilyo bago natin higpitan ng sobra. Hindi naman ako professional na gumagawa ng mga cabinet. So, isa lang ako sa nagdi-DIY at madali lang naman to dahil makaredy naman na yung mga parts at kailangan na lang natin i-assemble. So, kaya nakabit ko na yung isang pinto. So, bago natin ikabit yung kabilang pinto, meron tayong kailangan ilagay sa kanya. So, ito yung parang pinaka mga bracket niya na magdidikit sa wall. So, parang na rin siyang pangpatibay ng mismong cabinet. Kaya natin ilalagay na siya. Isa siya sa magpapatibay or para hindi mawala sa eskwala yung cabinet natin. Kaya ikakabit na agad natin yung mga bakal na bracket na ito. Siyempre, kailangan din natin gumamit ng barena para sa tornilyohan ito. Ayan, nabutasan na natin siya lahat. At siyempre, ikakabit na natin yung mga bakal na para mas maging matibay siya. Tsaga-tsaga lang sa pagkabit kasi mahirap din magpihit ng mga tornilyo sa ganitong mga cabinet. Kaya dapat nasa magandang pwesto ka. Mas maganda kung ihiga natin yung cabinet para maganda yung pwesto natin. At eto na nga, nakabit na natin yung mga bracket na magpapatibay sa ating cabinet. Sunod naman, ilagay natin yung pinaka-takip niya sa likod. Para siyang plywood na manipis. So, kailangan natin siyang ikabit para hindi na agad mawala sa eskwela yung ating cabinet. Manipis lang to at ginagamitan lang to ng pakong bakya. Ewan ko kung yun ba talaga yung tawag, pakong bakya. Maliit sa sobrang liit niya na pako. Kaya dapat maliit lang din ang martilyo yung gamitin natin. So ito, nakamit na natin yung takip niya sa likod. At ito na sa harap. Alright. Dalawa yung cabinet nito, so hindi ko na pinidya kung paano ginawa yung isa kasi parehas lang naman siya. So sabay-sabay natin tingnan. Oh, diba? Sobrang ganda niya. Ang ganda pa ng kulay niya, kulay gray. Bagay na bagay sa kwan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa aking channel. Salamat!